Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. 3 ang arestado sa sumiklab na gulo sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Isa po sa kanila ng agaw at nagpaputok ng baril. Nasaksak din siya sa likod pero itinanggi ng mga nakaaway niya na sila ang nanaksak. Balitang hatid ni James Agustin. Napatakbo papasok sa loob ng iskinita ang isang lalaking walang damit pang itaas sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Kita na duguan ng kanyang likod. Maya-maya dumating ang mga operatiba ng QCPD Station 14. Inabutan nila ang 30 anyos na lalaki sa loob ng kanyang bahay at saka inaresto. Nagtamo ang lalaki ng saksak sa likod at taga sa ulo matapos makipangbunuraw sa dalawang nakaaway. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa 911 na nagpaputok ng baril na lalaki sa lugar. Nung nag-responde kami, ay naabutan ho namin itong tumatakbo at siya nga itinuturo na napuputok ng baril. So, hinabol namin at na-corner namin siya doon sa bahay. Doon namin siya inaresto. Ang ginamit na baril inihagis niya sa bubong ng isang bahay kung saan ito na-recover ng pulisya. Sa investigasyon, inagaw pala niya ang baril mula sa nakaaway at saka sila pinaputukan. Nung nag-imbestiga kami, noon nalaman namin na yung na-recover ng baril is pagmamayari nung isa doon sa dalawa na kapambuno niya. Sa kuha ng CCTV, kita ang isa sa mga nakaaway na sinuntok ang lalaking nakaubad na unang naaresto ng pulisya. Kalaunan, inaresto rin ang dalawang nakaaway ng lalaki nagpaputok ng baril. Kabilang ang 42 anyos sa lalaki na nakuhanan ng bolo at 64 anyos sa lalaki na nahulihan naman ng hindi lisensyadong baril. Siya rin ang may-ari ng baril na nakuha ng lalaking walang damit pang itaas. Itong nakahubad ay nagwawala doon sa area nila at nagbabato ng bahay. Tapos yung isa dito sa nakapambuno niya ay yung pong may-ari ng bahay. Tapos yung nga ho, yung isa na nakuhanan ng baril ay rumisponde ho at tumulong dito sa isa. So nung nagpang-abot na ho sila sa area ay nagpambuno nga itong dalawang party, tapos pinagtulungan nila itong isa hanggang sa nasaksak niya doon sa likod at nataga sa may bandang ulo. Nakakulong ngayon ng 3 sa detention facility ng QCPD Station 14. Ang 30 anyos sa lalaki itinanggi na ng gulo siya sa lugar. Tinutukan po kasi ako ng baril sa ulo eh. Kaya yan po, inago po yung baril sa kanya. Ayun, hindi ko po sadyang maputok yung baril niya po. Nagugulo ka raw tapos daw namatokan ng bakapit? Hindi po. Hindi po. Ang dalawa pa itinanggi naman na sila ang sumaksak sa nakaaway nila. Kung nagkaroon man ng saksak yung tao, maaaring taong bayan ang gumawa nun at hindi ako. Kasi sa dami na rin kasi na tumulong sa gulo na yon. Sinuntok niya siya kung ano man yung nakikita niyo doon sa CCTV, totoo yun. Wala naman talagang pinagmalalim na pinaghuhugutan ng galit. Ang ano lang kasi talaga doon, alam mo yung natutulog ka doon na hindi mo inaasahan na kumakalabog yung bahay mo. Sinalubong niya ako, dinikita niya ako ng ganun eh. Yun, naitulak ko siya. Naano ko siya, natutukan ng baril, ganun. Ngayon, nung umano na siya sa akin, nagpambuno kami, naagaw niya ang baril ko dahil nahilo ako na pagpambuno namin. Maharap ang 30 anyos sa suspect sa reklamong attempted homicide, habang ang dalawang nakaaway niya naharap sa reklamong attempted murder. Dalawa sa kanila may karagdagang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maayos na panahon ang aasahan po ng halos buong bansa ngayong weekend. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. At sa mga susunod na oras nga hanggang bukas ay mababa po ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa, maliban na lamang sa ilang panig ng Northern Luzon. Sa linggo naman, uulanin ang ilang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao, lalo sa bandang hapon o gabi. Malalakas ang inaasahang ulan na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila ngayong weekend. Ayon po sa Pag-asa, walang namamataang sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Easterlies pa rin ang magdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa habang hanging amihan sa extreme northern Luzon. Ngayong Biyernes, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Coron, Palawan. 41 degrees Celsius sa Muñoz, Nueva Ecija.
40 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa, Palawan, Dumangas, Iloilo, Borongan, Eastern Samar at sa Cotabato City. Dito po sa Metro Manila naman, posibleng umabot sa 37 degrees Celsius ang heat index sa Pasay. May nakambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, batay sa unang 3 araw ng trading ngayong linggo, tinatayang lagpas 7 piso ang taas presyo sa susunod na linggo para sa kada litro ng gasolina. Ang diesel naman ay lagpas 15 piso kada litro ng diesel. Ayon sa sources, yan ay dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng kada bariles ng krudo sa pandaigdigang merkado sa gitna ng giyera sa pagitan ng Amerika at Israel kontra Iran. Sa ngayon, wala pang ilalabas ng forecast ang Department of Energy, pero tiniyak ng DOE na hindi isang bagsakan ipatutupad ang oil price hike. Kinakausap na raw ang mga oil companies na utay-utayin ang taas presyo. Nasa 20,000 seafarer ang stranded po ngayon sa Middle East dahil sa gulo doon, ayon sa International Maritime Organization ng United Nations. Dagdag pa sa bilang ang 15,000 pasahero ng cruise ship. Ayon sa IMO, handa ang organisasyon na tumulong para matiyak ang kaligtasan at kalagayan ng mga natrap na seafarer. Sa ngayon, apektado rin po ng gulo ang ilang port facilities, kaya sabi ng IMO, hirap din na matiyak na ligtas na makakababa mula sa barko ang mga seafarer mula po para ma-repatriate sila. Sa Greece, nag-strike ang mga seafarer doon para manawagan na ma-repatriate ang mga kapwa nila tripulante. Hindi rin daw dapat papasukin ang mga barko sa mga pinangyayarihan ng giyera. Kinukuha pa namin ang reaksyon dito ng ating Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita mula sa GMA Regional TV. 3 ang sugatan ng dumausdos at bumangga ang isang van sa ilang stall sa Session Road sa Baguio City. Sa imbestigasyon ng pulisya, nakaparada ang van sa bahagi po yan ng Father Carlos Street at iniwan ng driver sa loob ang 6 na taong gulang niyang anak. Nakapatay naman daw ang makina ng sasakyan pero nagalaw umano ng bata ang handbrake kaya dumausdos ito. Ligtas naman po ang bata sa loob. Nakausap na raw ng may-ari ng van ang mga sugatan na maayos na ang kalagayan. Nakausap na rin daw niya ang may-ari ng mga nasirang tindahan. Arestado ang isang pulis sa drug buy-bust operation sa Naga, Camarines Sur. Na-recover sa kanya ang nasa 7 gramo ng hinihinalang shabu na halos 50,000 piso ang halaga. May na-recover ding iba pang drug paraphernalia ang PDEA sa kanilang operasyon. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sasampahan din siya ng hiwalay na administrative case bilang pulis. Wala siyang pahayag. Biglang pumasok ang motorcycle rider na yan sa outer lane ng National Highway sa Barangay Lanatan sa Balayan, Batangas. Nagbagal siya at doon nabangga at natumba ang rider. Doon na siya pumailalim at nagulungan ng truck sa ulo na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Nakakulong na sa Palayan Police Station ng truck driver na nahaharap sa kaukulang reklamo. Wala siyang pahayag at ang mga kaanak ng nasawing rider. Paalala mga kapuso, may blind spot so hindi nakikita mga bahagi ang kalsada ang isang nagmamaneho ng malaking truck. Samantala, hawak na ng pulisya ilang CCTV footage na posibleng may kaugnayan po sa pagkamatay ng umano'y hazing victim na si Kenneth Alcedo. Iniimbestigahan din ang sunog na nangyari sa lugar kung saan umano ginawa ang initiation rites. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa pool sa CCTV ang isang kulay gray na kotse na napadaan sa Governor's Drive sa Dasmariñas, Cavite pasado alas 6 ng umaga nitong March 1. Kumanan sa Barangay Road. Ayon sa Barangay Langkaan 1, yan ang kotse na nakita noon sa isang ospital sa General Trias, Cavite na naghatid sa 19 anyos na si Kenneth Alcedo. Siya ang freshman maritime student ng PNTC Colleges na biktima umano ng fraternity hazing.
Mula sa Barangay Road, mayroon pa raw halos 3 kilometro bago makarating sa bakanteng lote ng Purok 6 Asyungan kung saan pinaniniwala ang naganap ang initiation rites. Kahapon, sinuyod ng pulisya ang lugar. Makikita sa video kung gaano kasukal ang daanan. Nag-imbestiga na raw ang pulisya sa mga bahay na pinakamalapit doon. Nakakuha ng ilang CCTV footage ang PNP na hindi pa nila inilalabas sa publiko. Sa pagdedetalye ng barangay, bandang 6:20 AM nang makita sa CCTV ang isang kotse at ilang motorsiklo na huminto sa dulo ng kalsada. Mula sa dulo ng kalsada, nasa 8 minuto raw na lakad bago makarating sa pinangyarihan mismo ng initiation rites. Kaya malabo nila na marinig ng mga residente ang nangyayari. Liblib na talaga siya, malayo na siya sa kabahayan, malayo na rin dito sa barangay. Tatawid siya ng ilog, then pahon, kawayanan talaga yung dadaanan. Bandang 10:58 AM nang makita raw ang biktimang si Kenneth habang paakyat na at pabalik sa kalsada. Posibleng tapos na umano ng mga oras na yon ang initiation rites. Malakas pa siya, umakyat pa siya mag-isa, 3 sila, sa gitna siya, lalakad sila, pero dahan-dahan lang yung lakad. Then naupo pa siya para magpahinga doon sa dulo ng kalsada, papuntang sasakyan nila. Sumakay siya mag-isa. Hindi bababa sa 10 lalaki ang anilay nakasakay naman sa mga motorsiklo na kasabay umalis ng kotse kung saan nakasakay si Kenneth. Wala kaming namukaan. Sabi nga namin, lahat ito hindi taga ng Kaanwan. Inaalam pa ng mga otoridad kung may hininto ang bahay ang grupo at kung sino ang may-ari nito. Matapos naman ang pag-iimbestiga kahapon ng pulisya, nasunog ang pinangyarihan ng umano'y initiation rites o hazing. Inaalam pa kung sinadya o dahil sa init ng panahon. Ayon naman sa Cavite Police Provincial Office, nasampahan na ng reklamong paglabag sa anti-hazing law at obstruction of justice ang driver ng kotse na naghatid sa biktima sa ospital. Kinilalang suspect sa alias na John, 23 anyos at 4th-year maritime student kung saan di nag-aaral ang biktima. Hinahanap pa ang iba pang sangkot sa umano'y hazing. Nakatakdang ipresenta ng pulisya ang kanilang mga bagong ebidensya at development kaugnay sa pagkamatay ni Kenneth. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po sa pamamaril sa isang residential building sa Parañaque na ibinilita namin kahapon. Sinabi ng pulisya na may dating alitan ng gunman at ang isa sa mga napatay niya. Ayon kay Parañaque Police Chief Colonel Nicolas Piñon, dati raw kumatok ang gunman sa unit ng isa sa mga biktima dahil may hinahanap na tao. Nagsumbong daw ang biktima sa security ng gusali at ipinatawag noon ang suspect. Humihingi pa raw ng karagdagang detalye ang Parañaque Police sa pamunuan ng residential building tungkol sa dating alitan umano ng gunman at isa sa mga biktima. 2 ang napatay ng gunman. 4 naman ang sugatan. Pinupuntahan na raw ng Parañaque Police sa mga kamag-anak ng gunman na posibleng makapagturo o makakumbinsi sa kanya na sumuko na. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng residential building na prioridad nila ang kaligtasan at seguridad ng kanilang mga residente. Nagsorry ang asawa ni House Deputy Minority Leader Bong Suntay na si Sheila Guevara kay Ann Curtis para sa mga sinabi ng kanyang mister tungkol sa aktres. Sa isang social media post, sinabi ni Guevara na walang sino mang babae ang dapat pag-usapan ng ganoon. Nagsorry din si Guevara sa pamilya ni Curtis. Binigyang diin ni Guevara na lahat ng babae ay dapat igalang at tratuhin ng may dignidad. Hindi raw sang-ayon at hindi kinukonsinti ni Guevara at ng kanyang mga anak ang mga pahayag ni Suntay. Itinanggi rin ni Guevara na natawa siya at na-approve sa kanya ang mga pahayag ng kanyang mister tungkol sa aktres. Nanawagan din si Guevara sa publiko na huwag siyang idamay at ang kanyang mga anak sa kontrobersya dahil sila'y private citizens at walang kinalaman sa mga pahayag ng congressman. Kinundin na rin ng Commission on Human Rights ang mga anilay bastos na pahayag ni Congressman Suntay. Wala raw dapat lugar ang mga ganoong pahayag sa mga institusyon kung saan dapat manaig ang tiwala ng publiko, professionalism at accountability. Nanawagan din ang CHR sa Kongreso na pagtibayin ang kanilang Code of Conduct at yaking patuloy ang paggamit ng pamantayan at pananalitang may gender sensitivity sa kanilang proceedings. Nagsorry si Congressman Suntay at iginiit na taken out of context ang kanyang mga pahayag sa ating panayam sa kanya nitong Miyerkules. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag tungkol sa ethics complaint na isinampal laban sa kanya ng ilang women's rights advocates.
Iniutos na rin ng Kamara ang formal na ethics investigation kaugnay nito kasunod ng privileged speech ni House Women and Gender Equality Chair Ann Matibag na kumukondena sa naging pahayag ni Suntay. Happy Friday mga mare at pare! Kwento ng inspirasyon at pag-asa ang tampok sa episode ng Magpakailanman Bukas na pagbibidahan ni Sparkle star Yasser Marta. Dahil dyan sa droga na yan! Ayun naman yung totoo, di ba? Hindi dahil dito sa pagtutulak ko. Baka patay na yan si Papa eh! Patikim yan sa ang presong nangarap maging pulis episode na pagbibidahan ni Yasser. Makakasama niya rito sina Yayo Aguila at Mon Confiado. Mapapanood na yan bukas Sabado sa GMA, 8:15 p.m. pagkatapos ng Pepito Manaloto. Sabi ni Yasser, ipakikita sa episode ang papupursige ng isang taong naligaw ng landas na makabalik sa tama at gawing maayos ang kanyang buhay. Natutunan ko rin, sa mga pagkakamali natin, hindi natin siya matatakpan kung gagawa lang tayo ng kabutihan eh. Para sa character ko na si Von, it's accountability. Kailangan natin pagbayaran, kailangan natin akuin ang mga pagkakamali natin para magbago. Si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos ang itinuturo ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na nasa likod umano ng pag-alis sa kanya bilang Senior Deputy Minority Leader. Sabi ng ilang kongresista, hindi nakikialam ang House Majority sa mga opisyal ng minority. Balitang hatid ni Darlene Kai. Kasi mahirap naman yung ginagawa ko eh. Mahirap talaga. Mahirap daw ang kanyang kalagayan ayon kay Caloocan Representative Egay Erice. Ang kanyang alegasyon, hindi independent ang minorya sa Kamara. Dahil ang kanilang nagiging leader, mayorya pa rin daw ang pumipili. At nasa likod ng kanyang pagkaalis bilang Senior Deputy Minority Leader, si House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa kanyang pagbabatikos sa gobyerno. Inamin daw ito sa kanya ni Minority Leader Congressman Marcelino Libanan. Sabi niya sa akin, pare, hindi ko na kaya yung pressure ng itaas. Sabi ko, hindi, okay lang. Kasi alam ko na naman, matagal na kasing laging nagsasabi sa akin si Congressman Nonoy, si Minor Nonoy, na tuwing may mga speeches ako, may mga nagkikriticize ako ng mga policies ng gobyerno, ay tinatawagan daw siya ni Majority Leader Sandro. Sabi ni Erice, minsan daw sinita siya ng anak ng Pangulo, si House Majority Leader Sandro Marcos, pagkatapos ng kanyang privilege speech na bumabati ko sa kanyang ama. Hindi pa ako tapos magsalita, sinundo na ako sa plenary ni Minority Leader Libanan. So pagkatapos magsalita, ayun, in-escort na niya na ako papunta sa office ni Congressman Sandro. Pagdating ko, nandun si Speaker Boji D. nakaupo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung speech ko para yung anti-political dynasty, matagal ko na yung advocacy, bata pa ako. Sabi ko, hindi yun. Binabanatan mo yung si Presidente. Sabi ko, hindi banat yun, tulong yun. Malalim mag-isip, tulong yun. Itinanggi ni Libanan na may nag-pressure sa kanya para palitan si Erice. Sinabi ko kay distinguished colleague Erice that I think you see this coming. Ibig sabihin, tinangko ko na siya na baka magpalit na kami ng Senior Deputy Minority Leader. Ibig kong sabihin, nahihirapan na ako magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenar. Hindi po pinalitan ang ating Senior Deputy Minority Leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay saganang trabaho ng minority bloc ng Kongreso. Pumalag din si House Deputy Speaker Janet Garin. Please spare us the majority. Papayag ba ang minorya na sabihing tila sunod-sunuran lang kayo? Ang sa akin lang, Mr. Speaker, let us put decorum in this House. Let us not accuse
the majority of meddling. Do not drag us into the problem of your election of officers. Pero alegasyon ni Erice, ang House leadership ang nagbibigay ng basbas sa magiging mga opisyal kahit ng minorya. At alam niya yun. Hindi po posible. Tagal-tagal niya ng congressman. Ano yun? Hypocrisy yun kung hindi niya alam yung system. So kung ganyan yung sinasabi niyo, sir, na reality, what does it say about the House minority leadership, yung independence? Hindi independent talaga. Hindi independent talaga. Matigas lang ulo ko. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni House Majority Leader Sandro Marcos at ng Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Erice. Hinahayaan ng saligang batas ang bawat kapulungan ng Kongreso na pumili ng kani-kanilang mga opisyal sa paraang tingin nila ay kailangan. Pero ayon kay Dr. Maria Fe Mendoza ng UP National College of Public Administration and Governance, delikado kung sakaling totoong aligasyong hindi malayang nakapagdedesisyon ang minorya ng Kamara. Hindi maganda yon kasi walang ibang ideya, walang ibang different perspective na pumapasok doon sa conversation and debate. So parang nagkukunwari lang. Sabi pa ni Mendoza, isa pang mahalaga ay siguruhin na independent o may sariling mga desisyon ang legislatura at hindi naiimpluwensyahan ng ibang sangay ng pamahalaan. Mali yun kasi nga wala na compromise yung yung independence of each branch of government. Tapos wala yung checks and balances. So ang mo doon, kung wala kang checks and balances, di para na lang tayong yun nga, yung yes men lahat at wala nang ibang magbibigay ng parang kakaibang opinion. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumasok ang 6 na lalaking naka-helmet sa jewelry store na yan sa barangay Pasong Putik sa Quezon City. Tinutukan nila ng baril ang mga nasa loob ng tindahan at pinapasok sa isang silid. Dali-dali nilang hinilimas ang alahas at pera na nagkakahalaga ng mahigit 653,000 pesos at saka tumakas. Nahuli sa hot pursuit operation sa Caloocan ang isa sa mga suspect. Nakuha sa kanya ang isang hindi lisensyadong baril at mga helmet na pinaniniwala ang ginamit ng gawin nila ang pang-hold up. Walang pahayag ang lalaki na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy na tinutugis pa ang 5 niyang kasama. Ngayon pong Fire Prevention Month, doble ingat po sa sunog. Sa Tondo, Maynila, nasa 200 pamilya ang nasunugan kaninang madaling araw. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kumislap at nagputukan ng mga kawad ng kuryenteng ito na magkasunog sa Barangay 20, Gate 10, Parola, Tondo, Maynila. Sa lakas ng apoy, itinaas ito sa ika-4 na alarma bago mag-alas 2 ng madaling araw kanina. Hudyat para rumisponde ang hindi bababa sa 16 na fire truck. Magkakadikit halos sa mga bahay at ang ilan, pawang gawa sa light materials kaya mabilis kumalat ang apoy. Ang isa sa mga nasunugan na si Salve Ausa, walang naisalbang gamit. Nanonood po ako ng movie ng Korean movie. Ngayon may naririnig po ako sumisigaw na may sunog daw po, kinakalabog niya yung kamag-anak niya doon na malapit sa amin. Labis namang nabalhala si Jacqueline Lape, wala raw siya sa bahay na magkasunog. Ang mga anak niya ang naiwan sa bahay kaya agad siyang umuwi. Lahat po ng pamilya ko walang naisalba kahit isa. Wala po. Suot lang po talaga nila. Sa initial estimate ng Barangay 20, sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection, nasa 200 pamilya ang naapektuhan ng sunog. 100 istruktura at 400,000 pesos ang halaga ng pinsala. Sa kalapit na Delpan Covered Court, pansamantalang nagpalipas ng gabi ang mga nasunugan. Dito nagsimula yung sunog sa bahay ni alias Toto. Kasi base sa aking investigasyon sa mga kapitbahay, doon nagsimula yung apoy sa second floor. Naapula ang apoy bago mag-alas 6 ng umaga. Walang naitalang nasawi o nasaktan. Iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Light material siya, then yung mga iskinita. So nag-adjust po tayo, nagtaas po agad tayo ng alarma para mabilis po yung takbo ng ating BFP tsaka ng ating mga kaibigan sa volunteers. Then naman po siya, natulungan naman po siya, may hydrant po tayo doon sa kabila. So hindi na po siya masyadong kumalat. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Natanggap na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang notice to respondent mula sa Kamara para sa 2 impeachment complaints laban sa kanya. Kinumpirma yan ang tagapagsalita ng kanyang defense team na si Attorney Michael Poa. Giit niya, wala pa raw silang nakikitang dahilan sa ngayon para maglabas ng komento. May 10 araw ang kampo ng bise para ibigay ang kanyang tugon sa mga alegasyon. Sa panayam ng Balitang Halik kahapon, sinabi ni House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro na sa March 15 ang deadline sa reply ng bise. Base sa Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, kung hindi sasagot ang panig ni Vice President Duterte, ituturing ng pagtanggi ito sa mga alegasyon. Ayon kay Luistro, bahagi ng due process ang paghingi nila ng reply ng bise. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Goodbye amihan na nga ba? Kausapin na po natin si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Gandang tanghali po, Miss Connie, at sa lahat ng po ng nanonood at nakikinig sa ating programa. Good afternoon. Ma'am, hindi pa opisyal na panahon po ng tag-init pero may mga lugar na ho na nakapagtala na ng mataas na heat index. Ano ho ang dahilan yan? Well, sa ngayon ay unti-unti na pong humihina yung ating hanging amihan. So, nandiyan na lang po sa may extreme northern Luzon, kaya nakakaranas na rin po tayo ng medyo maiinit na temperatura at pataas na mga alinsangan. Pero sa ngayon, Miss Connie, hindi pa naman po widespread yung tinatawag nating matataas na alinsangan na nararanasan ng ating mga kababayan sa ngayon. So mga few areas pa lang sa ngayon, mostly ay dito sa may mga coastal areas pa lang. I see. At ibig sabihin ho ba nito ay malapit nang matapos ang amihan season? Mga kailan kaya natin na makikita talaga yung pagpasok po ng tag-init? So asahan po natin, ngayon din pong Marso, maaasahan natin po yung pagtatapos ng ating amihan. So base po sa monitoring ng DOST Pag-asa, meron pa rin po tayong mga surge ng Northeast Monsoon, although ito ay mahina na at dito na lang po sa may extreme northern Luzon. Pero meron pa rin po mga cooler na mga temperature na mararanasan natin. Kaya hindi pa rin po tayo makapag-terminate na ganap ng ating amihan sa ngayon. Okay. So ano ho ang parameters ninyo para opisyal nang madeklara ang panahon ng tag-init dun sa mga excited na kong mag-beach? Well, sa ngayon ang binomonitor natin is yung pataas ng pataas yung temperatura, tumataas yung relative humidity or alinsangan, and at higit sa lahat yung position ng mga tinatawag na mga high pressure system. Yan po sa may itaas ng ating bansa, yung tinatawag nating regions of high pressure area. So yun po yung binomonitor natin. Siya din po yung magdidikta whether kung magtutuloy-tuloy na yung ating pag-init ng temperatura sa pagtatapos ng amihan at pagpasok ng ating warm and dry season months. Okay. At ano naman ho ang inaasahan natin sa El Nino sa kalagitnaan po ng habagat season? Well, sa ngayon, Miss Connie, ay minomonitor pa rin natin itong potential dahil sinabi po ng World Meteorological Organization yung potential ng ating pagkakaroon ng El Nino this year. But for now, so ngayon po ay nakataas pa rin po yung La Nina Advisory na kung saan nakakaapekto pa rin po yung madaming ulan na nararanasan ng ating mga kababayan dyan sa may Visayas and Mindanao. So after po nitong termination natin ng amihan and at the same time ng ating La Nina Advisory, pagpasok po ng warm and dry season months natin, ito naman po yung imo-monitor natin yung potential na pagdating ng El Nino. But for now, wala pa po tayong El Nino at sa ngayon, monitoring pa rin po tayo. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming impormasyon. Si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis po yan. Pasok si Pinoy gymnast Carl Eldoliulo sa floor exercise finals ng Figure Artistic Gymnastics World Cup sa Baku, Azerbaijan. Sa score na 13.8, naka-4th place si Carl sa qualification round kahapon. Nanguna ang gymnast mula sa Kazakhstan. Magkakaroon pa ngayong araw ng 3 qualification events para sa finals bukas. Kinestyon ng mga dati umanong sundalo na nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico kung bakit hindi nila inimbestigahan ang kanilang kwento kaugnay sa pagde-deliver umano ng mali-maletang pera sa ilang politiko at personalidad. Iginiit din nilang wala silang sinusuportahang sinumang politiko. Balitang hatid ni Maki Pulido.
Emosyonal ang ilang mga dating sundalo na nagpakilalang mga dating security daw ni Zaldico nang humarap sa ipinatawag nilang press conference. Ginigipit daw sila at pinagdududahan sa kanilang alegasyon na naghatid sila ng male-maletang pera sa ilang politiko at personalidad, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang partikular na tao o grupong itinuro sa likod ng panggigipit, pero bakit daw di iniimbestigahan ang mga sinabi nila na anilay walang halong politika? Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Sa press con, matipid ang pahayag ng mga dating sundalo. Pinanindigan nilang naghatid sila ng pera na nasa 5 maleta sa bahay ng Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. 5 maleta po yung dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Yung ano po, may lake po. Ilan po yung ano. May ano, boss? Yung may lake. Nakita rin daw nila si Congressman Laila De Lima noong taong 2025 sa isang townhouse sa Forbes Park, Makati na laging kamiting si Congressman Zaldico. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 po. Sa townhouse. Sa townhouse po. Lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Then paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na kuwan. Paper bag. Paper bag? At paano nyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka alam po namin na pera yun kasi sinasabi po ng mga EA, ma'am eh. Tsaka nakikita rin namin. Nauna nang itinanggi ni De Lima ang alegasyong tumanggap siya ng pera mula kay Ko. Ang palasyo tinawag na ring lousy script at paulit-ulit umanong kasinungalingan ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Nauna nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan na nila ang kredibilidad ng kwento at akusasyon ng mga dating sundalo. Sa inisyal na impormasyon ng NBI at Ombudsman, ilan daw sa mga sundalo may kinakaharap na kasong kriminal. Kasama raw sa iniimbestigahan ang mga personalidad na umano'y nasa likod nila. Giit naman ng mga dating sundalo, Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ang ordinaryong Pilipino lang, sir. Wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino, sir, nasa label po kami. Hindi kami lumapit kung kahit sino. Sa press conference dumating sina Mike Defensor at dating AFP retired General Hermogenes Esperon. Suportado ng dalawa ang mga dating sundalo. Karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Hindi kumpleto ang lahat ng 18 Marines. Ang iba daw tinitiyak na safe ang pamilya nila. Biglang tinapos ang press conference dahil may pangamba na raw sa seguridad nila. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mas malalim daw na pakay ang aligasyon ng 18 dating tauhan umano ni Zaldico ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Local yan. I think we know who's behind it. But, we have to... Sabi ni Remulla, patuloy pang iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang pagkatao ng mga dati umanong sundalo. Nasabihan na rin daw ng ombudsman ng abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligod na magsumiti sila ng kanya-kanyang affidavit. GMA Regional TV News. Patay ang isang binatilyo matapos tamaan ng bato sa Hingoog, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, ang pinsan ng biktima ang target talaga sa pamamaton ng suspect. Tinamaan daw sa noo ang pinsan at tumalbog ang kaparehong bato sa ulo ng biktima. Dead on arrival ang binatilyo sa ospital habang sugatan ang kanyang pinsan. Naaresto kalaunan ang 20 anyos sa suspect at nakaharap ngayon sa reklamong homicide at serious physical injuries. Wala pa siyang pahayag. May mag-inang nakuryente sa isang taniman sa barangay Igbarawan sa Patnongon, Antique. Ayon sa pulisya, aksidenteng nahawakan ng 39 na taong gulang na biktima ang isang live wire sa taniman ng talong.
Natumba ang lalaki. Agad siyang nilapitan at hinawakan ng 73 taong gulang na nanay niya. Nakuryente rin ang ginang. Parehong nasawi ang mag-ina. Nakipagpulong si DILG Secretary John Vic Remulla sa ilang senior leaders ng Tau Gamma Phi Fraternity kaugnay po yan ng pagkamatay ng isang neophyte sa umano'y hazing sa Cavite. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, hinamon ni DILG Secretary John Vic Remulla ang liderato ng Tau Gamma Phi na isuko ang kanilang mga miyembro na sangkot sa pagkamatay ng hazing victim na si Kenneth Alcedo. Nagbigay naman, Connie, ng commitment ang Tau Gamma Phi na tutulong sila para mapalutang ang mga nagtatago nilang miyembro, sabi ng kanilang spokesperson na si Martin Asturias. Kasabay nito ay binanggit ni Remulla ang mga pangalan ng 17 Tau Gamma members na naroon daw sa initiation rites sa Dasmariñas, Cavite. Nakuha ng mga investigador ang mga pangalan sa salaysay ng isang neophyte na kasabay ni Kenneth na sumalang sa initiation rites. Meron pa raw isang neophyte na nakahandang magbigay ng statement sa mga pulis ngayong araw. Naharap naman sa expulsion proceedings sa mga sangkot na fratmen, sabi ng Tau Gamma Phi. May mga masususpindi rin daw ng mga chapter leader sa Cavite dahil sa nangyari. Sa kabila naman ng sunog na nangyari sa lugar kung saan ginawa ang hazing, wala raw itong epekto sa investigasyon. Sabi ni Cavite Police Chief Colonel Ariel Red, natapos na raw ng SOCO ang pagproseso sa crime scene bago pa man nangyari ang sunog. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. This is unacceptable. We cannot play the blame game forever. Someone has to take accountability kung ano nangyari. Instead of fighting and quarreling with the fraternity involved, they have promised to cooperate fully and to promote and to reform the culture of violence in their initiations in order to make this better. At yan muna latest mula rito sa Maynila kung saan nga nangyari ang meeting ni Secretary Remulla kasama ang mga senior leaders ng Tau Gamma Phi. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Ito na ang mabibilis na balita. Mahigit 29 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nabistong itinago sa mga gintong figurine at air filter sa Pasay. Ayon sa Bureau of Customs, galing sa Germany at Zambia ang mga parcel na may hinihinalang shabu at ecstasy. Dadalhin daw dapat yan sa Pasig at Dasmariñas, Cavite. Patuloy ang investigasyon. Patay ang batang babaeng edad 10 matapos matrap sa sunog sa barangay Bambang sa Taguig. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 4 ng hapon nang i-report sa kanila ang sunog. Napula ito makalipas ang kalahating oras. 6 na pamilya ang apektado ng sunog. Patuloy pang inaalan ang sanhi ng apoy. Inaresto ang pop singer na si Britney Spears dahil sa violation umano na driving under the influence. Ayon sa California Highway Patrol sa Amerika, may natanggap silang report na mabilis na pagpapatakbo ng isang luxury vehicle sa Ventura County. Base raw sa 911 dispatch call, inabot ng 1 oras ang paghabol ng mga otoridad sa sasakyan na si Britney ang nagmamaneho. Nang mahuli, isinailalim siya sa mga sobriety test. Ayon sa CHP, nagpakita ang singer ng mga senyales ng impairment dahil hinihinalang nakainom at gumamit umano ng iligal na droga. Pinalaya rin kalaunan si Britney. Ayon sa kanyang representatives, nangangailangan ngayon ng tulong at suporta ang singer. Nagbabalang Overseas Workers Welfare Administration sa mga kumakalat na impormasyon online tungkol sa repatriation ng mga overseas Filipino workers sa Middle East. Ayon sa impormasyong kumakalat online, nagbibigay ang OWA at Department of Migrant Workers ng 150,000 pesos na tulong pinansyal sa OFWs. Mga kapuso, hindi po yan totoo. Ayon sa OWA, bagamat walang ibinibigay na 150,000 pesos sa mga OFW, maaari pa rin silang makakuha ng benepisyo gaya ng mga miyembro ng OWA. Kabilang dyan ang tulong pinansyal, livelihood at reintegration programs, training assistance, scholarships at upskilling. Paalala nila sa publiko maging mapanuri sa mga nababasa o napapanood online
at i-follow lamang ang official social media pages ng OWA at DMW. Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang umano'y banta kay Ramil Madriaga sa loob ng detention facility ng Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Humingi ng tulong ang kampo ni Madriaga sa NBI dahil pinagbantaan umano si Madriaga ng isang kapwa inmate na nakaaway niya. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, may ipinadala rin silang 2 agent para tiyakin ang seguridad ni Madriaga. Sabi ni BJMP spokesperson J. Rex Bustinera, pinayagan ng NBI agent sa loob ng detention facility para sa seguridad ni Madriaga. Pinaghiwalay na rin daw ng kulungan sina Madriaga at ang kanyang nakaalitan. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte. Nakakulong siya para sa kasong kidnapping for ransom. Sinabi noon ni Madriaga na inutusan siya ng bise na maghatid ng pera sa ilang personalidad. Ang kanyang testimonya ang isa sa mga naging batayan ng impeachment complaints laban kay VP Duterte. Nitong Miyerkules, nagsampa ng reklamong perjury ang bise laban kay Madriaga dahil sa pagsasabi ng umano'y kasinungalingan at mga imbentong kwento. Itinanggi ng kampo ng bise na may kinalaman siya sa umano'y banta sa buhay ni Madriaga. Hiniling ng Department of the Interior and Local Government na patawan ng Office of the Ombudsman ng preventive suspension si BFP Chief Jesus Fernandez. Kaugnayan sa pagtanggap umano ni Fernandez ng padulas para sa pagbili ng mga ambulansya. Balitang hatid ni June Veneracion. Ang tumpok ng perang ito, bahagi lang ng mahigit 14 million pesos na padulas na umano'y direktang tinanggap ni BFP o Bureau of Fire Protection Chief Jesus Fernandez para sa kontrata ng pagbili ng mga ambulansya. Si Fernandez ang head of procurement entity. Siya yung hope. So for the longest time, lahat ng suppliers ng BFP ay controlled niya. Walang playing field to, hindi level ang playing field. Pipili lang siya. Inilabas ng Department of Interior and Local Government o DILG ang litrato na nakuha umano ng kanilang saksi sa mga administrative at criminal complaints na inihain nila sa Office of the Ombudsman laban kay Fernandez. Dati umanong nagtrabaho ang saksi sa supplier ng 132 ambulance units na si Rosa Verna Sanga na isinama sa mga sinampahan ng reklamo. Ayon sa saksi, nakita niya ang bigayan ng padulas noong November 2024 at September 2025 sa 2 magkaibang restaurant sa Quezon City. Ang suhol ay kapalit daw ng pagmanipula para paboran ang kasabot na supplier ni Fernandez. Kasama siya sa pag-withdraw ng pera galing sa bangko. Kasama siya nung inimpake yung pera dito sa maleta. Kasama siya nung inabot itong maleta dun sa kay Fernandez. And in fact, she was able to take a picture of the cash before it was submitted. Kasama raw sa hiling ng DILG sa Office of the Ombudsman ang patawan ng preventive suspension si BFP Chief Jesus Fernandez para hindi raw maimpluwensyahan ang isinasagawang investigasyon. Bagamat wala pang desisyon ng Malacanang sa rekomendasyon ng DILG na sibakin ang BFP Chief, 2 pangalan na raw ang pinagpipilian nila Rimulya na posibleng kapalit. Pasok pa eh. Ang kapal rin na mukha eh. Doon pa siya sa Fire Prevention Month, nag-attend siya. Ako hindi na ako nag-attend, baka masuntok ko eh. Pero, Thank you po. Baka lang naman. Baka lang. Ang kapal na mukha, sinabihan ko na siyang hayop ka, korap ka. Nagpapakita pa rin sa akin eh. Wala pang sagot hanggang ngayon si Fernandez sa aming mga text message para sa kanyang panig. Sinusubukan din naming makuha ang statement ng supplier ni si Sanga. Part 1 pa lang to. Meron pang marami kaming ilalabas na papakita namin ang systematic environment of corruption sa loob ng BF. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Wala ng buhay nang matagpuan ng 2 grade 3 students sa isang irrigation canal sa Ubay, Bohol. Sa investigasyon ng pulisya, nadiskubre ng mga tauhan ng National Irrigation Administration ang mga lumulutang na bangkay nitong Martes sa Barangay Governor Boyles.
Ayon sa mga magulang ng mga bata, umuwi ang kanilang mga anak galing eskwelahan pero muling lumabas nang hindi nila napapansin. Pinaniniwalaang naligo sa kanal na nasa likod ng kanilang paaralan ng mga biktima matapos matagpuan ang kanilang mga damit sa ilalim ng isang tulay sa lugar. Idineklara ng Municipal Health Office na pagkalunod ang sanhi ng kanilang pagkamatay. May panalangin si Pope Leo XIV sa gitna ho ng girian ng ilang bansa. Yan ang maliwanagan sana ang mga world leader para magkaroon ng tapang na itigil ang anyay projects of death. Hiling pa ng Santo Papa, i-renounce o itigil na ng mga bansa ang paggamit ng armas at piliin ang daan para sa dialogo at diplomasya. Hindi malinaw kung inilabas ang video ng panalangin bilang direktang tugon sa pag-atake ng US at Israel sa Iran na naging mitsa ng tensyon sa ibang bansa sa Middle East. Wala pang tugon ang Vatican sa tanong kung kailan inirecord ang video. Nag-celebrate ang ilang on-screen mothers ni PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big winner Caprice Cayetano sa latest achievement niya. Kabilang dyan si House of Lies star Chris Bernal na ibinahagi ang beat trend video kasama si Caprice. Ginawa nila yan sa dressing room ng mag-guest si Caprice sa TikTok Clock kung saan guest host si Chris. One proud mother din si Chris kay Caprice na naging anak naman niya sa GMA Afternoon Prime na Asawa Ko, Karibal Ko. Sabi ni Chris, maraming tao raw ang na-inspire sa kabutihan ni Caprice. Payo niya, keep shining at chasing her dreams. Proud mother din si Gladys Reyes kay Caprice na nakasama niya sa GMA Afternoon Prime na Cruz vs. Cruz na huling show ni Caprice bago pumasok ng bahay ni Kuya. Sa caption, sinabi ni Gladys na proud ang Cruz vs. Cruz family sa achievement ng Sparkle Star. Good actress at mabuting anak din daw si Caprice na deserve daw ang lahat ng great opportunities. Mainit na balita, ipinapasampina ng National Bureau of Investigation ang 18 nagpakilalang dating tauhan umano ni Zaldico. Bukod sa mga dati umanong sundalo, pinirmahan na rin ni NBI Director Melvin Matibag ang sampina para sa abogado nilang si Attorney Levito Baligod, dating Representative Mike Defensor, pati ang abogadong nagnotaryo sa kanilang affidavit. Ayon kay Director Matibag, inatasan sila ng Office of the Ombudsman na imbestigahan ang kwento at pagkatao ng mga dating tauhan umano ni Ko. Kumakalat na rin ng ebidensya ang NBI. Susubukan namin silang kunan ng pahayag. May kakaibang banding ang isang magtita sa San Mateo, Rizal. Isa yata sa hobbies ng bata ang makipagtsikahan. Kung mare at pare ang eksena ko, siya raw ay, Tita, anong latest? Be, sobrang nalalang pinag-awayan nila. Nagsabunutan sila. Tapos nagsuntukan. It's giving ang batang si Ninay pagdating sa kwentuhan. Magtatatlong taon pa lang, isa ng certified curious cat. Hindi lang all ears, all eyes at emotions din sa tsikahan. Kahit biro lang ang chismis ni Tita Aiko, invested ang pamangkin with demo pa na, aray ko! Hanga naman ng netizens sa galing ng bata sa pagtatanong. Parang mini-journalist na humihingi ng complete information. Halos 900,000 na ang views ng video. Trending! O, pwede